lang, Mercy at Miko. Magsubuan lang kayo sa harapan ko. Sana lang hindi kayo langgamin sa kaswitan yung dalawa, no? Rona naman, parang hindi ka na nasanay. Hindi pa kami mag-asawa nitong si Miko. Ganito naman na talaga kami. Huwag kang ang inggitera. Bakit ba kasi kailangan mainggit nitong kaibigan mo, mahal? Bakit kasi hindi niya pauwiin dito si paring Michael para may pakita niya ang pagiging sweet niya, di ba? Oo nga. Ang OA niya talaga, no? Siyempre hindi siya pwedeng umuwi dahil naghahanap buhay siya sa malayo. 2 na ang anak namin. Dapat magsipag siya kung gusto niyang maibigay ang pangangailangan ng mga anak niya. Siyempre kasama na doon ang luho ko, di ba? Gano'n naman pala, Rona eh. Di mamatay ka na lang sa inggit. Speaking of inggit, kaya bang dalawa hindi naiinggit sa akin at sa mga kabatch nating may mga anak na? Aba, almost 2 years na kayong kasal ah. Mas magiging masaya ang pagsasama nyo pag meron na kayong anak. Makukulit ang mga chikiting, nakakapuyat at nakakapagod. Pero syempre, part yun ng pagiging isang magulang. Promise, sobrang worth it. Alam naman namin, kaya nga nagre-ready na kami nitong asawa ko eh. Ang kulit na rin kasi ni nanay. Gusto na talaga magkaapo. Yan ang hirap sa solong anak eh. Kaya nga ang gusto ko, 1 dosena sana, 6 na babae at 6 na lalaki. 1 dosena? Mahal, anong akala mo sa akin, inahing baboy? Aba, ikaw kaya mag-anak? Ikaw naman, di ka na mabiro. Siyempre, kahit ilang anak ang ipagkaloob sa atin ng Diyos, okay lang. Yun ang ipagpapasalamat natin. Huwag nang mainis, mahal ha. Pakis nga dyan. Bango-bango talaga ng asawa ko. Nako! Bilisan ko na nga lang ang pagkain para malayasan ko na tong 2 to. Puro kaswitan! Mahal! Ang tagal mo naman dyan sa loob ng CR. Okay ka lang ba, ha? Ba't ganyan ang itsura mo? Para kang nalugi. Anong problema, mahal? Mahal, I'm sorry. Negative na naman itong pregnancy test ko. Ay, nakailang try na ba ako nito? Lagi na lang walang magandang resulta. Nakaka-frustrate na kung kailan gusto na natin magkaanak eh. Ay, mahal. Chill lang. Huwag kang mabadtrip agad, ha? Hindi bagay sa'yo nakabusangot eh. Mas bagay sa'yo ang lagi nakangiti para lalo kang gumanda sa paningin ko. Ano ka ba, mahal? Puro ka naman kalokohan eh. Hindi yun kalokohan. Totoo yun. Ikaw naman talaga ang pinakamaganda para sa akin, mahal ko eh. Hindi naman tayo nagmamadali magkaanak. Ang mahalaga, bigyan tayo ni Lord sa tamang panahon. Mapababae man o lalaki man yan, okay lang sa akin. Ang mabuti pa nga siguro, magpatingin na ako sa doktor. Nakaka-bother na kasi. Magdadalawang taon na tayong kasal, mahal. Wala pa rin. Akala tuloy ng iba, ayaw ko lang magbuntis. Mahal, huwag mo nang isipin ang sasabihin ng iba, okay? Sige, kumonsulta na tayo sa OB-GYN, ha? Pero bago ka magpunta sa doktor na yan, mas mabuti pang ako na muna ang tumingin sa'yo, ha? Nasa mood ako ngayon eh. Baka makabuo na tayo. Halika nga dito. Ay! Mahal, ano ka ba? Ibaba mo nga ako. Hindi pa ako naliligo. Mas maganda yon dahil bala ko talagang paliguan ka. Ano po, Doc? May problema ako sa pagbubuntis? You heard me right, Mercy. After ng mga test na isinagawa natin sa iyo nung nakaraang linggo, it shows na infertile ka at may posibilidad na hindi ka mabuntis kailanman. Isa pang nakita sa lab tests, meron kang malformed or poorly shaped uterus. Resulta ng genetic issue. Kumpara sa regular na hugis nitong pear-shaped, ang matres mo, ang tinatawag na
bicornuate uterus o yung parang heart-shaped na uterus. And it's a rare anomaly. Naiintindihan mo naman ako dahil isa kang nurse. And you know, it is associated with worse reproductive outcomes. Ang malformation ng matris na to ay dumagdag para maging mas mahirap na mabuntis ka. At kung mabuntis ka man, mataas ang panganib na malaglag ang baby o maaga kang manganak. Diyos ko, sa dinami-dami ng mga babae sa mundo, ako pa talaga nagkaroon ng ganitong klase ng matris. Ano nang gagawin ko ngayong malabo pala akong mabuntis at magkaroon ng anak? Paano ko to sasabihin kay Miko? Alam kong gustong-gusto na niya magka-baby. Mahal, anong problema? Hindi mo ba gusto ang pagkain? Masarap ang mga pagkain. Medyo busog pa talaga kasi ako. Busog? Hindi ka nga nakakain mula pa kanina eh. Tapos busog. Bakit ba lagi ka na lang yatang matamlay? Pati si nanay nakakalata na napipilitan ka lang sumama dito para dalawin siya. Ano ba ang pinag-uusapan ninyong dalawa? May problema ba kayo? Nay, wala naman po. Tinatanong ko lang po itong si Mercy kung may gusto po ba siyang kainin. Medyo nagiging walang ganang kumain po eh. Tapos lagi po nagsusungit. Baka naman naglilihi na ang asawa mo. Aba, Mercy, mabuting balita yan. Bilisan niyo ang pagbuo habang kaya ko pa mag-alaga ng apo. Alam niyo naman na isang anak ko lang itong si Miko. At kahit solong parent lang ako at iniwan kami ng tatay niya, ay naitaguyod ko siyang mag-isa. Hindi po ako naglilihinay at ayoko po na umasa kayo agad sa balitang yan. Hindi po lahat ng mga babae ay mabilis mabuntis. Kaya sana ho, wag niyo naman kaming madaliin. Sige po, tapos na akong kumain. Maiwan ko na po kayo. Teka Mercy, sandali lang. Nako, nagalit yata ang aking manugang. Pasensya na, Miko. At may nasabi yata kung hindi niya nagustuhan. Nay, huwag niyo na pong alalahanin si Mercy. Talagang wala lang po siguro sa mood yun. Baka naglilihi nga po. Sige Nay, sandali lang at susundan ko muna siya. Sige anak, suyuin mo ng asawa mo at sabihin mo na humihingi ako ng dispensa. Mahal, ano ka ba? May problema ka bang hindi sinasabi sa akin? Bakit ganyan ka na ngayon? Aba, akala mo ba hindi ko napapansin na ang pagkabalisa mo? Hindi ka na nga nagkakakain. Lagi ka pang iritable. Pati si nanay na ngayon lang natin nadalaw pinakitaan mo pa ng hindi maganda. Ano ba talaga ha? Kung may problema, pag-usapan natin. Huwag naman yung tulad nitong pinanguhula mo pa ako. Okay, fine. Sige, pag-usapan natin. Ayoko na nga rin sarilihin to dahil parang masisiraan na rin ako ng ulo sa kaiisip. Miko, hindi naman ako nagdadrama lang at hindi to basta lang problema. Kaya nga sabihin mo sa akin para alam ko rin. Alam mo naman na ayoko na may inaalala kang kahit na ano. Lalo na ngayon na sinusubukan natin magkaanak, di ba? Paano tayo bibiyayaan ng baby kung ngayon pa lang stress na stress ka na? Yun ang problema ko, Miko. Stress na ako dahil hindi ako magkakaanak. Narinig mo ba? Baog ako. Hindi ako magkakaanak. Hindi kita mabibigyan ng anak. Ano? Bakit? Paanong... Rona, salamat sa pagbisita mo sa akin. Kung hindi mo ako pinuntahan ngayon, I'm sure magmumukmuk lang akong mag-isa. Alam mo naman na
Wala na ako mga magulang at parang ikaw na lang din ang itinuturing kong pamilya. Ay nako, basta ikaw. Kahit busy ako sa mga anak ko, pupuntahan talaga kita. Mabuti nga rin at nagpunta ako rito para pareho tayong mag-relax. Ikaw huwag kang masyadong mag-isip. Hindi pa end of the world. Maglibang ka. Ano bang libangan ko? Hindi ba ang pagtatrabaho lang? Tapos, hindi pa ako makabalik sa pagduduty sa ospital kasi baka doon pa lumutang ang isipan ko. Madamay pa ang mga pasyente. Okay lang naman ang magpahinga, Mercy. Lalo na ngayon at may pinagdadaanan pa kayong mag-asawa. Teka, kamusta pala si Miko? Anong sabi niya nang sinabi mo ang sitwasyon mo? Siyempre, nalungkot. Hindi siya makapaniwala. Nag-try naman siya na i-comfort ako at wag akong sisihin. He tried to understand me at sabi niya ay magpa-second opinion kami. Sabi niya, pati daw siya magpapatest din kung kinakailangan. Hindi siya nagsalita ng kahit na anong ikasasama ng loob ko, Rona. Pero ganun pa man, kitang-kita ko sa mga mata niya na nalungkot siya talaga. And it's killing me. Natural lang naman na malungkot siya, Mercy. Pero at least, naiintindihan niya ang sitwasyon mo. Mas nangibabaw ang pagmamahal niya sa'yo. Marami namang ibang paraan ngayon para magkaanak. Kung hindi kayo magkakaroon ng sarili niyo, may adoption naman. Ayaw ni Miko na mag-adopt. Gusto niya yung galing sa kanya. Yung galing sa amin. Ewan ko ba? Tuwing iniisip ko na wala akong silbi bilang babae, parang gusto ko magwala. Kahit palaging sinasabi ni Miko na okay lang naman kami. Na wala naman kaming problema. Alam ko na meron. Nararamdaman ko yun. At nararamdaman ko rin minsan na parang nagbago na si Miko sa pakikitungo niya sa akin. Ganun po ba? Pasensya na po at wala kasi dito si Miko sa bahay. Ang alam ko naman po, sir, magduduty siya ngayon. Maaga nga po siya umalis kanina eh. Sige po, pasensya na po talaga. Susubukan ko rin po siyang tawagan. Salamat po. Ay, saan naman kaya nagpunta si Miko? Ang sabi niya may duty siya ngayon eh. Pero bakit itinatanong naman siya sa akin ng kasamahan niya sa ospital? Kung hindi siya nagpunta doon, nasan siya ngayon? Teka nga, tatawagan ko siya. Hindi naman siya matawagan. Aalamin ko na nga lang sa mga kaibigan namin kung saan ko siya matatagpuan sa mga oras na to. Miko, pare, tama na yan. Ano ka ba naman? Bakit ka ba tumutoma ngayon? May problema ka ba? Kung problema lang, pare, marami ako niyan. Paring Bong. Pero pwede bang huwag na natin pag-usapan yan, ha? Suportahan mo na lang ako ngayong gabi sa ganitong paraan. Makakalimot to kahit paano sa mga visit na problema. Inom pa tayo, pare? Inom pa tayo? Tama na, pare. Lasing ka na eh. Baka mamaya niyan, ako pa ang masisi ng misis mo. Teka, ano bang problema niyo ni Mercy? Nag-away ba kayo? Kung away lang sana ang problema namin, pare, okay lang eh. Kaso ibang level eh. Problema na mukhang wala ng solusyon. Ano? Kung pwede nga lang sanang magpalit ng asawa eh. Uy. Teka, baka naman may kakilala kang babae niyan, pare Bong. Ireto mo naman ako. Ano, pare, ang lakas na ng tama mo eh. Pag narinig ka ng asawa mo, ha, na sinasabi mo yan, naku, dudugo ang puso no dahil sobra mo siyang nasasaktan. Kaya pwede ba, umayos ka dyan ha? Baka pati ako ay samayin din kay Mercy. Ang lagay ba eh, siya lang ang pwedeng manakit, pare. Hindi niya alam, pare, kung gaano niya ako sinaktan. Pare. Sinira niya ang pangarap naming dalawa, pare. Sinira niya.
Mahal, please. Umuwi na tayo. Ano ba naman? Uwi? Walang uwi. Nakikita mo nag-enjoy pa ako eh. Di mo madami pang tao sa paligid do. Ngayon pa alam masarap makipag-inuman eh. Teka. Sino ka ba? Ba't nandito ka? Pare, asawa mo yan, si Mercy. Ano ka ba naman? Mercy? Oo. Asawa ko? Kaya naman pala pinapauwi na ako. Aba, hindi na nga ako kayang bigyan, anak. Ayaw pa akong nakikita mag-enjoy. Ano ba namang klaseng buhay ito, Kapag minamalas ka nga. Mahal, lasing ka na. Kaya umuwi na tayo ngayon. Sa ayaw at sa gusto mo. Nako. Ayaw mo lang pag-usapan ng problema natin dahil gusto mo laging umiiwas ka. Mag-uusap tayo, sige. Pero hindi dito. Sa bahay, okay? Umuwi na tayo. Tapos kapag okay ka na, saka tayo mag-usap. Huwag mong daanin sa pag-iinom ang problema. Useless naman ang maglasing ka dahil hindi rin masusolusyonan ng alak ang problema nating dalawa. Useless? Ang uminom? Hindi totoo yan. Mas masaya nga ang uminom, Mercy. Alam mo bakit? Dahil kahit papano, nakakalimot ako at nakakalaya ako sa buhay nating sobrang lungkot. Dito, masaya ako. Dito nalilimutan ko ang asawa ko na puro problema. Oo na! Puro problema ako! Totoo yan! At hindi ka nakakatulong sa akin dahil imbis na intindihin mo ko, lalong sumasama ang pakiramdam ko dahil sa mga ginagawa mo. Sabi mo sa akin, okay lang na tayong dalawa lang. Sinabi mo sa akin na kung hindi tayo magkakaanak, tatanggapin mo dahil masaya naman tayo eh. Sinabi mo yun, Miko, pero iba naman ang pinaparamdam mo sa akin. Mercy, tama na. Pinagtitingin na kayo ng mga tao. Kaya ang hirap sa'yo eh. Sarili mo iniisip mo eh. Palibasa, wala kang silbi. Alam ko yon. Mercy. Pero hindi mo na kailangan pang ipagsigawan sa mukha ko. I hate you, Miko. Kesa palagi tayo nagkakasakitan, mas mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Mabuti pa nga! Pare. Mabuti pa yun! Mas mabuti pa nga siguro na maghiwalay na lang tayong dalawa! Mercy, sigurado ka ba sa annulment na to? Nag-usap na ba ulit kayo ni Miko, ha? Oo, nag-usap na ulit kami. At hindi naman niya ako kinontra. Actually, gusto na rin niya talaga makipaghiwalay sa akin. Ang siraulong yun. After namin magkasagutan sa bar, sa harap ng kaibigan niya at mga tambay doon, ng babae naman. Alam ko na ginagawa niya yun para saktan ako at tuluyan na ako makipaghiwalay sa kanya. Pumayag ba talaga si Miko? Pero mahal na mahal niyong isa't isa. Baka naman kailangan niyo lang munang maghiwalay sandali para makapag-isip. Tama ba namang annulment agad ang solusyon? Rona, hindi na ako magkakaanak. Hindi naman ground for annulment ang infertility. Pero of course, hahanap si Miko ng babaeng hindi niya masusumbatan tulad ng lagi niyang ginagawa sa akin. Mahal ko siya, Rona. Pero hindi ba, tama din naman na mahalin ko rin ang sarili ko? Hindi yung puro na lang siya ang iniisip ko. Siya at ang magiging kaligayahan niya kapag nabigyan ko siya ng anak. Isang bagay na hindi ko naman magagawa. Kaya tama lang na ituloy ang annulment. Bahala ng abogado ko kung anong ground ang gagamitin. Mercy! Oh my God! Welcome back! Sa 2 years natin hindi pagkikita, aba, masasabi ko na looking good ka, ha? Iba talagang nagagawa ng pagiging single. Gaga. Ikaw din naman, Rona. Fresh na fresh ka. Sino ba mag-aakalang 3 na mga anak mo? Halika, magpukat kumain. Kumusta sa Canada? Balitaan mo naman ako. Aba, matapos ang annulment case, nag-ayos ka na agad ng papel at lumayas. Nung makaalis ka naman, ang dalang mong mag-update, nakakaloka ka. Ano naman ang i-update ko? Yung trabaho ko. Tsaka nasa moving on stage ako nung time na yun. So ayokong kinukumusta at ayokong nangangamusta. Gusto ko ngang makalimot eh.
Pero kita mo naman, ngayong bakasyon ko, ikaw agad ang tinawagan ko. Kaya nga tuwang-tuwa ako. Maliban sa sandamakmak na pasalubong mo, natutuwa ako na mukhang okay ka na. Nakamove on ka na. Matagal ng panahon ng 2 years, Rona. Okay na sa akin yon. No hurt feelings. Talaga lang, ha? Congrats kung ganon. Uy, teka. Speaking of the devil, tingnan mo kung sino yung nasa labas. Si Miko yun, hindi ba? Tingnan mo. Oh my gosh, siya nga. Ayun oh, at kasama ang bago niyang wife, si Nancy. Alam mo, balita ko, nakilala niya yung si Nancy sa isang party. Tapos ayun, one night stand na buntis. Anak pala ng politician. So, kasalan agad. Anyway, mukhang mabait naman si girl at mukha naman silang happy together with their baby. Tingin ko, wala pang 1-year-old yung bata. Hoy, Rona, imbes na chumika ka dyan, bakit hindi ka nalang kumain? Nag-worry kasi ako sa'yo kasi parang mapipilipit ng leeg mo sa kasusunod ng tingin sa ex-husband ko at sa bago niyang asawa. Kung masaya silang dalawa, so be it. Mabuti nga't nakatagpo na si Miko ng magmamahal sa kanya eh. I'm fine, really fine. Hindi naman kailangan may lalaki sa buhay ko para maging masaya. Alam mo, Mercy, very convincing ang salita mo, ha? O sige na, naniniwala na akong naka-move on ka na nga. Sige na, tapusin na natin ang pagkain natin. Tapos, ipag-shopping ko kayo ng mga inaanak ko. Salamat. Salamat naman at nakauwi na ako. At least dito sa apartment ko, hindi ko na kailangan pa magpanggap na okay lang ako. Sabi na nga ba eh, kaya ayoko munang umuwi. Alam ko kasi na hindi pa naman talaga ako okay. Kahit anong gawin kong pagtatakip ng nararamdaman ko, alam ko na hindi pa rin ako okay. Nakakainis naman kasi. Sa dami-dami ng lugar, sa haba ng mga oras, bakit kailangan makita ko pa ngayon si Miko? Bakit? Ay, hindi ko alam kung anong sakit ang nararamdaman ko nung makita ko na may kasama siyang iba. At asawa na niya ang babaeng yun. At may anak na pala sila. Anak na hindi ko kayang ibigay sa kanya, kaya isinuko namin ang isa't isa. Diyos ko, bakit ba kailangan maramdaman ko na naman ang pakiramdam na to? Ang pakiramdam ko na wala talaga akong silbi. Wow! Look who's here! Akala ko kung sino mga dalagang narito sa birthday party ni Doc Willie. Uy, kumusta Rona at Mercy? Ay nako, Bong. Wala kang pinagbago. Bulero ka pa rin. Aba, bakit ka magtataka na nandito kami? Ikaw nga hindi naman paborito ni Doc Willie narito. Kami pa kaya ni Mercy? Oo naman Rona, oh. Mapanakit ka pa rin ng feelings, ha? Well, anyway, Mercy, di ba nasa Canada ka? Kailan ka pa nakabalik ng Pilipinas? 1 week pa lang. Sinusulit okay. ko nga at baka 1 month lang eh. Bumalik na ulit ako sa Canada. Ouch! Bakit naman ganun kabilis? May bago ka na ba doon? Teka, si Miko yun, oh. Hoy! Miko! Halika rito, oh! Mercy, you don't mind, right? Okay lang. Ano ka ba? Fast is fast naman eh. Hi! Nandito pala kayo. Sorry. Welcome ba ako sa grupo nyo? Baka ayaw kasi ako makita ni Mercy. Ako? Bakit naman? Grabe ka sa akin, Miko, ah. Okay lang sa akin kahit tumambay ka rito. Kumusta ka na pala? Long time no see. Okay lang, ganun pa rin. Ikaw? I bet ang dami ng changes sa buhay mo. Oo, tama ka. Marami na nga. Sure ako na naikwento na nitong mga kaibigan natin. Madaldal ang mga to eh. Oo, tama ka.
And good for you. Since magkaibigan na lang naman tayo, masasabi ko na I'm happy for you. O, teka. Baka malusaw naman ako niyan, ha? Pwede wag mo akong titigan? Sorry. Kasi naman alam mo, para mas lalo kang gumanda sa ibang bansa. Siguro mas okay ka na ngayon na wala ka ng asawa na sakit sa ulo. Hoy, tama na nga ang drama nyo. Tara, kain muna tayo. Mapupuno na yung buffet, oh. Makipila na rin tayo. Aba, mukhang maganda ang gising mo, Hana. Kumusta ang party nyo kagabi? Okay na okay. Han, nakita ko dun yung dati kong kaklase at dating mga katrabaho ko. Sa bagay, after mo nga palang makipaghiwalay nun, nag-resign ka na agad sa work mo. Mabuti naman at nagkita-kita kayo ulit. At least, nakita kitang in a very good mood. Ano ka ba? Lagi naman akong good mood, Han. Lalo na't nandiyan kayo ng baby natin. Papalitan ko nga pala na diaper si baby. Sandali lang, ha? Honey, darating nga pala si na Papa mamaya. May kailangan kasi akong pirmahan, so hindi ako makakapag-grocery. Pwede bang ikaw na muna mag-grocery? Ililista ko na lang ang mga kailangan dito sa bahay. Please? Okay, sige. Buti na lang at mamaya pa ang duty ko. Sige, Han, gagayak na ako para makauwi na rin ako ng maaga. Mercy? Wow! Napakaliit naman talaga ng mundo, no? Pauwi ka na rin ba? Akalain mo dito pa tayo nagkita? Oo, pauwi na ako. Abang sipag mo, ah. Iba ka na talaga. Hindi na ikaw yung Miko na nakilala ko. Dati ayaw mo mag-grocery. Pero ngayon, ikaw na ang tagabili ng diaper at gatas. Iba talaga ang nagagawa pag tatay na. Oo nga, busy din kasi si Nancy kaya wala naman akong choice. Anyway, sino kasama mo? Tara, hatid na kita. Naku, wag na. May istorbo pa kita. Umuwi ka na sa mag-ina mo at baka hinahanap ka na nila. Halika na, for old time's sake. Teka, ako na magdadala ng mga pinamili mo. Akin na. Yan. Salamat sa pag-e-effort na ihatid ako, ah. Wala yun. Ako nga dapat mag-thank you sa'yo, Mercy. Ha? Bakit naman? Kasi, hindi ka galit sa akin. Kasi, hindi mo ako iniiwasan. Alam mo, sa totoo lang, na-miss kita. Na-miss ko yung ganito tayo tulad ng dati. Ako ba, Mercy? Hindi mo ba ako nami-miss? Ha? Bakit mo ko tinatanong ng ganyan, Miko? Hiwalay na tayo, ah. May bago ka ng asawa at may anak ka na rin. Hindi to tama. Alam mo, mabuti pa, ihinto mo na ang sasakyan at ibaba mo na lang Mercy, ako. please. Ikaw mo nang umalis. Ang totoo, ngayon lang ulit tumibok ng ganito kalakas ang dibdib ko. Ngayon lang ulit, nang bumalik ka. Simula nung makita kita kagabi, hindi na ako napakali. Gustong gusto kita makita, Mercy. At mahalikan. Tulad dito. Wag, Miko! Malito! Siguro nga maling gawin to, Mercy. Pero hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Miss na kita. Miss na miss ko nang muling angkinin ng mga labi mo. Hayaan mong halikan kita, please. Hayaan mo na ako. Miko, miss na miss din kita. Miss na miss ko rin ang mga halik mo. Miss na miss kita.
kita, Mercy. Namiss ko yung ganito na magkatabi tayo sa kama at yakap kita ng mahigpit. Ikukulong kita sa mga bisig ko at sasamyuhin ko ang bango ng iyong buhok. Mercy, sa totoo lang, sa 2 taon na lumipas, lagi kitang naaalala. Madalas din naman kitang naaalala, Miko. Hanggang ngayon nga ay hindi pa rin ako makapaniwala na naghiwalay na tayo na ganun lamang. Pero nangyari na nga. Wala naman ako magagawa kung hindi tanggapin ang nangyari. Ay nako, Miko. Please lang. Huwag mo na nga akong titigan ng ganyan. Para akong isang ice cream na natutunaw sa sikat ng araw. Bakit ba? Ano bang masama? Gusto lang kitang tingnan at pagsawain ang mga paningin ko sa hubad mong katawan na madalas kong nai-imagine kahit may bago na akong asawa. Cellphone mo. Nagre-ring. I'm sure na tinatawagan ka na ng asawa mo. O sige na, magbihis ka na at umuwi ka na sa inyo. Yung nangyari sa atin ngayon, masama to. Kaya hindi na to dapat maulit. Ano? Oo. Teka, ibig mo sabihin hindi na tayo magkikita? Pero Mercy, mahal pa kita. At alam kong mahal mo pa rin ako. Oo. Mahal pa natin ang isa't isa, Miko. Pero baka nakakalimutan mo na. Annulled na ang kasal natin. Hindi mo na ako asawa at may bago ka na. Kung makikipagkita pa ulit ako sa'yo at makikipag-sex na gaya ng ginawa natin kanina, kasalanan yun. Hindi ka ba natatakot na niloloko mo si Nancy? Yung asawa mo? Pero Mercy, mag-asawa naman tayo, di ba? Ginagawa naman natin to. Ano bang masama? At si Nancy, nabuntis ko lang siya. Pinakisamahan ko lang siya dahil may anak kami. Mabait siya, oo, at maalaga. All this time ay pinipilit kong mahalin siya. Pero wala eh. Ikaw pa rin talaga. Hinihintay ko ang pagkakataon na makikita kita ulit. So please, wag mo naman sabihin na wag na tayong magkita. Miko, mali ito. Ayoko maging isang kabit. Please, umalis ka na. Wag na nating dagdagan ang nagawa nating kasalanan. Mahal kita, Mercy, please. Wag mo muna akong paalisin. Hayaan mong ipadama ko ulit sa'yo ang pagmamahal ko. Miko, please. Mahal kita, Mercy. Mahal na mahal kita. Miko! Han, akala ko ba isa na lang ang duty mo tapos gagamitin mo na ang leave mo para maalagaan mo naman si baby? Bakit ngayon? Nagpapaalam ka na naman ng duty na walang uwian. Ay, nagbago nga yung schedule ng duty namin dahil maraming naka-leave. Sa dami ng pasyente ngayon sa ospital hindi na nga kami makapagpahinga. Ano ka ba naman, Nancy? Kung ayaw mo maniwala sa akin, puntahan mo na lang ako sa ospital pag gusto mo. Hindi naman sa hindi ako naniniwala. Nagtatanong lang naman ako. Masama ba yun? Hindi naman masama. Pero pag sobra na ang pagtatanong mo, masama na yun dahil parang lagi nagdududa. Han, hindi rin naman ako nagdududa. Kaya lang kasi ano? Okay, fine. Kaya lang kasi nababother ako. Kasi nabalitaan ko na nakauwi na pala dito yung ex-wife mo, si Mercy. Baka kasi nakita na ulit kayo at na-realize nyo na... Na ano? Na gusto namin magbalikan. Han, ano ka ba? Walang ganun. Maayos naman ang paghihiwalay namin ni Mercy. Isa pa, ang laki na nagastos namin sa annulment para lang makalaya kami dalawa. Para saan pat naghiwalay kami tapos magbabalikan lang pala. Ikaw naman, oh. Ewan ko. Basta, naramdaman ko lang. So please tell me na ako ang mahal mo at hindi mo kami iiwan ng baby natin. Please. Nancy. Han. Tignan mo ako. Kasal tayo. May anak tayo. Of course, mahal kita.
Mahal ko kayo at hindi ko kayo iiwan. Tandaan mo yan palagi, ha? O paano? Aalis na ako. Ingat kayo ni baby dito, ha? Hoy, Mercy! Ano ka ba? Pupunta-punta ka dito sa bahay ko, pero hindi ka naman maistorbo dyan sa kaka-cellphone mo. Pangiti-ngiti ka pa dyan. Sino ba yung kachat mo? Sus! Kilig na kilig! Ikaw talaga, Rona? Wala. Anong wala? Akin na nga yan, patingin! Hoy, ano ka ba? Akin na nga yung cellphone ko. Akin na. Mercy! Grabe ha? Totoo ba yung pangalan na nabasa ko? Na kalambutsingan mo sa chat? Si Miko ba yan? Ang ex-husband mo? Diyos ko, Mercy! Ikaw ang grabe. Ano bang masama kung si Miko ang kausap ko? Masama talaga. Lalo na at nabasa ko na magkikita kayo mamaya at doon pa sa apartment mo. Sus! Anong gagawin niyo sa apartment mo? Magtititigahan? Hoy, Mercy! Bilang kaibigan mo, ipinapaalala ko lang sa'yo ha, na annulled na ang kasal niyo. Hindi na kayo mag-asawa, kaya hindi na pwede ang sex kayo ng sex. Ikaw single, pero yung si Miko, pamilyado na yan. Gusto mo bang maging kabit? Rona, alam ko ang ginagawa ko. And don't worry, hindi naman ako mabubuntis. Hindi mabubuntis? Oo, hindi nga. May I remind you din na yan nga ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay ni Miko. Ano bang magagawa ko? Mahal ko pa pala si Miko eh. At mahal pa rin niya ako. Ay nako, mahal niyo palang isa't isa. Dapat hindi kayo naghiwalay. Mercy, ano man ang sabihin mo sa akin, isa lang ang paulit-ulit na sasabihin ko sa'yo. Mali yan, kaya itigil mo na. Hi, mahal. Magandang gabi. Musta? I miss you. Teka. Bakit parang problemado ka? May problema ba? Medyo. Paano kasi si Rona? Nalaman na niya na may relasyon tayong dalawa. Alam mo naman ang kaibigan kong yun. She's insisting na hiwalayan kita at wag ko raw gawing kabit ang sarili ko. Mahal, napag-usapan na natin yan, di ba? Sinabi ko na sa'yo na bigyan mo lang ako ng konting panahon. Hihiwalayan ko si Nancy at magsasama tayo uli. Wala akong pakialam kung saan lugar pa tayo mapadpad. Ang mahalaga ay magkasama tayo uli. Okay? Huwag ka nang malungkot. Halika nga at pagagaanin ko ang loob mo. Ay, ano ba, mahal ko? Bakit mo ako binuhat? Ibaba mo nga ako. Alam mo naman na ayaw kong binubuhat mo ako ng tulad nito eh. At ibababa kita ng pahiga sa kama tulad nito. Alam mo kasi kung ano na susunod kong gagawin. Well, mahal, hayaan mo na ako. Susulitin ko ang 2 oras na break ko bago ako bumalik sa duty. Kaya humanda ka na sa akin. Pakis nga ako! Mahal, huwag dyan, nakikiliti ako. Dito mo na lang ako halikan sa mga labi ko. Miss na kita. Miss na din kita, mahal ko. Bakit kaya bumalik si Miko? Kaalis lang niya. Siguro may nakalimutan. Sandali lang, nandyan na. Oh, bakit ka bumalik? May nakalimutan ka? Kumusta, Mercy? Ako si Nancy, ang asawa ni Miko. Kung hindi ako nakakaistorbo, pwede ba kitang makausap?
Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Mercy. Alam ko na nagkikita kayo ulit ng asawa ko. Hindi ako tanga at hindi ako manhid para hindi ko maramdaman ang pagbabago ni Miko. Alam ko na matagal ang pinagsamahan ninyo bilang mag-asawa noon. Pero tapos na yon. Hiwalay na kayo. Sana wag niyo yung kalimutan. Wala akong masabi sa pagiging straightforward mo, Nancy. Bakit ako ang kinakausap mo tungkol dito? Hindi ba dapat ang asawa mo ang awayin mo? Hindi ako nagpunta rito para makipag-away. Pero tatapatin kita. Nakita ko si Miko na lumabas dito sa pintuan ng bahay mo. At sigurado ako na dito siya nagpalipas ng magdamag. Sobrang sakit sa akin noon, Mercy. Naranasan mo rin ang magkaroon ng asawa noon. At siguradong alam mo kung ano ang sakit na nararamdaman ko kung sa'yo to mangyari. I'm sorry, Nancy. Pero problema mo ang asawa mo. Huwag niyo akong idamay sa mga pinagdadaanan niyo. Siya ang puntahan mo at siya ang kausapin mo. Please, umalis ka na. Mercy, ikaw ang una kong kinausap para pakiusapan na ikaw na mismo ang magsara ng pintuan mo para kay Miko, please. Nagmamakaawa ako. Huwag mong sirain ang pamilya ko. Alang-alang sa anak namin. Ikaw na sana ang kusang lumayo. Hindi ka niya malalapitan kung hindi ka magpapalapit. Tulad nga na sinabi ko, si Miko ang kausapin mo. At please lang, huwag ka nang babalik dito sa bahay ko, Nancy. Kung gusto mo, si Miko ang pakiusapan mo na tigilan na niya ang pagsunod-sunod sa akin na parang isang aso. Huwag kang umarte na parang inosente. Kung hindi mo iiwasan ang asawa ko, handa akong paabutin ito hanggang sa korte. Tingnan natin kung hindi ka maiskandalo. Babaeng baog! Miko, pare, tama na yung pag-inom mo. Ano bang problema? Babae na naman ba? Ako pare, last time na naalala ko, umiinom ka dati dahil gusto mo makipag-split kay Mercy. Don't tell me, si Nancy naman ang gusto mong hiwalayan ngayon. Ay, paring Bong, huwag ka na nga maingay dyan. Minom na lang tayo. Eh, baliw ka pala pare. Bakit hindi mo sinagot ang tanong ko? I mean, totoong gusto mo na rin hiwalayan si Nancy, ganun ba? Pero may anak kayo, pare. Wala akong sinabing ganyan, pare. Ang sabi ko, manahimik ka na lang dyan. At alam mo kung ano mabuti? Kumuha ka pa ng alak natin. Libre ko yan, kaya mag-enjoy ka lang. Ay naku, dinaan mo pa ako sa libre. O sige, sasamahan kita ngayon. Pero huli na yung kukunin kong alak ha. Huwag na tayo magpaumaga. At pati ako ay mayayari sa misis ko niyan. Kung sasabihin ko ay paring Bong kung bakit ako naglalasing, siguradong lalo niya akong sasabihan na nababaliw na ako. Paano ko ba sasabihin sa kanya na totoong binabala ko na makipaghiwalay kay Nancy dahil bala ko nang balikan si Mercy? Kaso nga lang, todo iwas na sa akin si Mercy. Aba, hindi niya na sinasagot ang mga chat at tawag ko. Lagi rin siyang wala sa apartment niya pag pumupunta ako. Halos 1 linggo na nga kaming di nagkikita. Para na akong mababaliw sa kakaisip na miss ko na siya. Ano kaya nangyari? Ayaw na kaya niya sa akin? Pare! Oh, pare. Ito na yung alak mo. Huwag kang masyadong seryoso dyan ha. Baka mahipang ka ng masamang hangin at manatili ka na lang nakakulot noo forever. Ay, siya nga pala pare. Imbitado ka ba sa house blessing ng bagong bahay ni Rona? Yung BFF ni Mercy? Ha? Bagong bahay? Bakit? Lumipat ba ng bagong bahay si Rona at pamilya niya? Saan? Sa subdivision na malapit sa bahay niyo ni Mercy dati. Ang balita ko nga ay malaki yung bahay na nakuha nila eh. Kaya itong si Mercy, doon na rin muna tumutuloy. Teka, sigurado ka ba na naroon ngayon si Mercy? Sige nga pare, i-text mo sa akin yung address. Kung pwede lang pare ngayon na. Ha? Teka. Sige pare, may iwan na muna kita rito ah. Uy! Pare Miko! Uy! Saan ka pupunta? Uy! Ano yan? Ano kang tukma naman oh? Siya ang nag-iya dito tapos iiwan na lang ako dito sa beer house?
Mercy, alam mo, very good ang hindi mo pagsagot sa mga tawag ni Miko. Mabuti ang ikaw na umiwas sa tukso. Pero alam mo, kung anong pinakamaganda? I-off mo na muna ang cellphone mo. Promise, mas tatahimik ang buhay mo. Hayaan mo na nga lang siyang tumawag ng tumawag. Na-realize ko lang na mali naman talaga na makipagrelasyon sa kanya eh. Kawawa yung bata na maiiwan niya kung sakali. Ayoko rin na maisumpa ng kapwa ko babae dahil sa pangaagaw ng isang lalaki. At isa pa, ayokong maging isang mistress. Tama. Bata ka pa naman kaya makakahanap ka pa ng ibang relasyon na hindi bawal. Yung ikaw ang priority at hindi ka kailangang itago at... Sino naman kaya ang bisita natin ng ganitong oras ng gabi? Sandali nga, titingnan ko. Mercy! Mercy, alam ko nandiyan ka! Please! Mag-usap naman tayo! Kausapin mo ako, Mercy! Hoy, Miko! Ano ka ba? Huwag ka ngang magingay dito. Magigising mo ang mga anak ko at mabubulaho mo ang mga kapitbahay. Wala si Mercy dito dahil bahay ko to. Ano ka ba naman? Rona! Alam ko nandiyan si Mercy ngayon. Pakiusap naman o, hayaan mo kami makapag-usap. Nababaliw na ako. Nababaliw ako pag di ko siya nakikita. Please naman, Rono. Sige na, Mercy! Mercy, nandito ako! Mag-usap tayo, Mercy! Ay, naku! Sabi nung huwag kang maingay! At ano yung mababaliw-baliw na sinasabi mo, Miko? Dapat noon mo pa naisip yan nung legal wife mo pa ang kaibigan ko. Hindi ngayong balak mo na siyang gawing mistress. Nakainom ka pa, umuwi ka na nga! Rona, hayaan mo na. Kakausapin ko ng lalaking yan. Iwan mo na muna kami, please. Pero, Mercy naman. Sige na, ako nang bahala. Oh, sige. Papasok lang ako. Pag may problema, sumigaw ka lang, ha? Mercy, salamat at lumabas ka. Salamat at nagpakita ka. I miss you. Bakit hindi mo ba sinasagot ang mga message ko, ang mga tawag ko? Alam mo ba na alalang-alala ko sa'yo? Sorry, Miko. Hindi mo na kailangan mag-alala sa akin. Dahil tinatapos ko na kung ano man ang mga pagkakamali natin. Ayokong sirain ang pamilya mo. Ayokong makisawsaw sa relasyong hindi naman para sa akin. Ayoko nang may kahati. Gusto ko ay sa akin lang. Sige, kung yan ang gusto mo, Mercy, gagawin ko yan. Gagawin ko ang lahat para wala kang maging kahati sa akin. Magiging ikaw lang at ako uli. Iiwanan ko si Nancy para sa'yo. Pangako yan. Han, ano bang ginagawa mo? Bakit kinukuha mo ang mga gamit mo sa cabinet natin? May duty ba kayo ulit ng matagal? O may seminar ulit? Ayoko na. Iiwanan na kita, Nancy. Hindi mo na ako mapipigilan. Ano? Iiwanan mo na ako? Iiwanan mo na kami ng anak mo? Paano mo nasasabi yan ng ganyan? Kalmado? Ganyan na ba katigas ang puso mo para iwan ang pamilya mo, ha? Ganyan na ba kalala ang lason sa puso mo dahil sa ex-wife mo? Oo, Nancy. Ganito na ako kalala. Dahil na-realize ko na si Mercy pa rin talaga ang mahal ko. Sa kanya ako masaya. Kay Mercy? Pero iniwan mo na si Mercy! Sigurado ka rin noon na hindi mo na siya mahal. Bakit iba na naman ngayon ang sinasabi mo? Paano ko? Paano kami ng anak mo? Iiwan mo talaga kami at sasama ka sa iba? My God, Miko! Napakasama mo! Napakasama mo! Miko, please! Huwag mong gawin to! Huwag mo kaming iwan ng anak mo! Alalahanin mo kung bakit kayo naghiwalay ng babaeng yon. Iniwan mo siya dahil hindi kanya mabibigyan ng anak. Ako! Binigyan kita ng anak! Hindi ba dapat mas matimbang na ako sa puso mo ngayon? Please, Miko! Mahal na mahal kita! Sorry talaga, Nancy. Si Mercy ang mahal ko. Huwag ka mag-alala. Dahil hindi ko kalilimutan ang responsibilidad ko sa anak namin. Masakit din sa akin ang desisyon ko to. Pero kailangan ko nang umalis. Ayoko nang mas masaktan pa kita na narito nga ako. Pero ang puso at isipan ko ay ibang babae ang gusto.
Sandali lang. Miko? Anong ibig sabihin nito? Oh, bakit ang dami mong dalang bag? Mercy, iniwanan ko na si Nancy para sa'yo. Sana tanggapin mo na akong muli, oh. Ikaw ang mahal ko. At pakiramdam ko hindi ako mabubuhay ng malayo sa'yo. Pakiusap, magsimula tayo muli. Pero yung anak mo, Miko. Mahal na mahal mo ang anak mo, hindi ba? Paano na siya? At ako, hanggang ngayon, ganun pa rin ako. Hindi pa rin kita mabibigyan ng anak at... Wala akong pakialam. Ang importante sa akin ay makasama kang muli. Ang mahalaga ay hindi tayo ulit maghihiwalay pa. Handa akong magkasala, alang-alang sa pagmamahal ko sa'yo. Oh, kamusta ang pagsasama niyo ni Miko, Mercy? 1 month ago nung mabalita sa mga kasamahan natin na muling pagsasama niyo. Eh di syempre, kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang idea. Di na nga ako nakikinig kasi parang minana kong pagiging bingi mo pagdating sa pagtanggap ng mga opinion. Grabe ka naman sa akin, Rona. Eto okay naman. Parang ipinagpatuloy lang namin na nakaraan. Ang gusto kong malaman ay kung happy ka ba naman after ng mga nangyari. Masaya naman ako. Masaya naman kami ni Miko. Pero, sige na, idugtong mo na agad yung pero. At huwag kang mambitin ha, kilala kita, Mercy. Matagal na tayong magkaibigan, remember? Hindi na yan makakaligtas sa akin. To think na naligaw ka dito sa bahay ko. Meaning, something is wrong. Uy, grabe, hindi naman sa ganun. Pero, oo, parang ganun na nga. Bakit? Ayaw ba tumigil ni Nancy sa paghahabol niya kay Miko? Eh, Diyos ko, Mercy, siya na ang legal wife. Natural lang yun. Remember, pinili mo na maging mistress, so expect na yan, sis. Hindi naman naghahabol si Nancy. Hindi na nga niya ako ulit kinakausap eh. Ang problema ko, yung anak nila. Ewan ko ba, habang tumatagal, hindi ako komportable na pinupuntahan ni Miko yung anak niya. Alam ko na napag-usapan na namin ni Miko na responsibilidad niya yung bata at susuportahan ko naman talaga siya sa bagay na yun since hindi nga ako magkaanak. Kaso, nagsiselos na ako sa bata eh. Ay, ang sama ako talaga. So, anong plano mo? Ipatigil ang pagkikita na mag-ama? Aba, Mercy, tinanggalan mo na ng karapatan yung legal wife. Huwag mo naman tanggalan ng karapatan yung anak. Baka madismaya sa'yo si Miko, iwan ka na lang nun. Alalahanin mo, anak din ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay nun. Hindi mo siya mabigyan ng anak. Hindi ko sila pipigilan. Pero, aapurahin ko na ang pag-aayos ng papeles namin ni Miko. Lalayo na kami. Aalis na kami ng Pilipinas. Sa ayaw at sa gusto niya. Pag minamalas ka nga naman, kung kailan ayaw kong makakita ng bruha, saka ko naman makikita ang babaeng ng agaw ng asawa ko. Mercy, halika na. Iwasan mo na lang ang babaeng yan. Ang daming tao dito sa grocery store. Mabuti pa nga. Halika na, Rona. Hoy, Mercy! Bakit naman nagmamadali kang umalis? Tapos ka na bang mamili? O talagang iniiwasan ng isang kerida ang legal wife pag nagkikita sila? Bakit? Natatakot ka ba sa akin? Aba, dapat ka lang matakot dahil ako ang legal na asawa. Hindi ako natatakot sa'yo, Nancy. Ayoko lang ng gulo. Wow! Ayaw mo ng gulo? Pero bilang kabit ng asawa ko, katakot-takot na gulo ang ibinigay mo sa amin. Mercy, halika na. Hindi ako nagbigay ng gulo sa buhay niyo. Ikaw yon. Dahil hindi ko naman kasalanan na mas mahal pa rin ako ni Miko kaysa sa'yo. Ako ang unang naging asawa niya. Nauna siyang naging akin. At kung hindi kami naghiwalay, hindi kayo magkakakilala kaya magpreno ka sa mga ibinibintang mo, ha? Sa'yo na mismo nang galing, Mercy. Dati kanyang asawa.
Naghiwalay na kayo. Idinaan pa nga sa korte, di ba? Pero ngayon, ako na ang legal na asawa. Kaya ikaw, kabit ka na lang ngayon. Kaya wag mong itaas ang noo mo na parang proud ka pa na inagawan mo ko ng asawa at inalisan ng ama ang aking anak. Sobrang kapal talaga ng mukha mong mang-agaw ng asawa. Hindi mo naman mabigyan ng anak? Kasi baog ka. Kahit tumambling ka pa sa kama, hindi ka makakabuo ng anak. Nakiusap ako sa'yo noon na huwag mong wasakin ang pamilya ko. Pero ginawa mo pa rin. Bakit? Dahil naiinis ka sa akin dahil ako may anak at ikaw hindi magkaroon kahit kailan. Napakasama mong babae. Napakasama mo na. Malandi ka pa, baog ka naman. Mercy, huwag ka na sumagot. Halika na. Ano ka ba? Halika na. Sige, umalis ka na, Mercy. Kabit ka. Ito ang tatandaan mo. Babalik sa akin si Miko. Babalik siya sa akin dahil mahal na mahal niya ang kanyang anak. Hindi niya matitiis ang anak niya na kahit kailan hindi mo kaya ibigay sa kanya. Tandaan mo yan! Grabe na si Nancy. Okay lang sana na ipagsigawan niya sa buong mundo ang pangaagaw ko kay Miko. Pero tama bang isumbat niya rin sa akin ang pagiging inutil ko? Bakit? Kasalanan ko ba na hindi ako magkakaanak? Kasalanan ko ba na wala akong silbi? Alam ko na mahal ni Miko ang anak nila ni Nancy. Alam ko kasi na importante sa kanyang magkaroon ng anak. Kaya paano kung iwan niya rin ako pag na-realize niya yun? Paano na ako? Kaya ko pa ba ulit na mag-isa? Good evening, mahal. Nandyan ka na pala. Kumain ka na ba? Kumain na ako. Teka, umiiyak ka ba? Wala. May problema? Wala. Nanonood lang ako kanina ng drama sa TV. Sobrang nakaka-touch kaya naiyak talaga ako. Sige. Akala ko kasi kung ano na eh. Ikaw ba? Kumain ka na ba? Oo, tapos na rin. Mahal, tungkol sa pagpunta natin ng Canada, nag-aayos na kasi ako ng mga dapat nating dalhin. Ay, mahal, sandali lang Sagutin ko lang to. Nancy? Kagabi parang may sakit si baby. Hello? Bakit? Anong problema? Ano? Sino ba kasama mo dyan? Mabuti naman kung darating ang parents mo para may kasama kayo ni baby. Sige. Ako na ang bibili tapos dadaan ko na dyan. Sige Nancy, bye. Bakit daw? Ano nangyari? Ay, mataas na naman daw ang lagnat ni baby. Bibili na muna ako ng mga gamot na pinabibili ng pedya at ihahatid ko na rin sa kanila. Nag-consult lang sila online Ganun ba? Pero mahal, mag-usap muna tayo tungkol sa pag-alis natin. Please, kailangan ko na mag-prepare Next time na, Mercy. Uunahin ko na muna si baby kasi may sakit siya sige na, aalis na muna ako. Bakit laging ganun? Bakit laging may dapat na mauna kaysa sa akin? Bakit? Mahal, buti dumating ka na. Tignan mo na lang ang mga maleta mo. Inayos ko na lahat ng gamit mo. Kasi aalis na tayo bukas. Ayokong mag-hol sa oras. Lalong ayoko na maiwan tayo ng flight. Kumain ka na ba? Halika, ipaghahain na kita. Pagkatapos i-check mo na mga gamit mo. Sandali, Mercy. Bakit? May problema ba? Oo, meron. Pasensya ka na. Alam ko na ginastosan mo at pinagandaan mo ang pag-alis natin to para makapagsimula ng bagong buhay. Kaso, hindi ako pwedeng umalis Nakakonfine ang anak ko ngayon at hindi maganda ang lagay niya. Anak ko yun. Kailangan niya ako.
Ganun ba? Eh di, ire-reschedule ko ang alis mo. Ang alis natin. Ang mahalaga naman ay pareho tayong manirahan sa Canada. May trabaho ka na nga rin dun, kaya magiging okay ang lahat. Teka. Hindi mo ko naiintindihan eh. Hindi ako aalis. Hindi bukas. Hindi sa paggaling ng anak ko. Mercy, hindi ko kayang iwan ang anak ko. Hindi ko kayang mapalayo sa kanya. Hindi mo ko maiintindihan eh. Kasi ano? Sabihin mo na. Kasi hindi ako magiging magulang na katulad mo, hindi ba? Oo. Alam ko naman yun eh. At kaya nga ako nasasaktan dahil doon. Hindi kita mabigyan ng anak, kaya kahit anong gawin ko, hindi tayo magiging isang pamilya. mahal kita, Mercy. Pero mahal ko rin ang anak ko eh. Kailangan niya ako. Ngayon at hanggang sa paglaki niya. Alam mo naman na lumaki ako ng walang ama, diba? Napakahirap ng sitwasyong yun. Kaya ayoko maranasan yun ng anak ko. Patawarin mo ako, Mercy. Hindi kita masasamahan kung gusto mong lumayo. Naiintindihan ko, Miko. Sige. Puntahan mo na ang anak mo. Pero bibigyan kita ng panahon na mag-isip. Bukas, 10:00 ng umaga, maghihintay ako sa airport. Kung talagang mahal mo ako, darating ka. Kapag hindi, alam ko na ang sagot mo. Talaga bang hindi na kita mapipigilan, Mercy? Sigurado ka bang for good ka na talaga sa Canada? Oo, for good na. O siya, balitaan mo ako pag uuwi ka, ha? No need ka nang umupa ng apartment. Welcome na welcome ka sa bahay ko. Malapit nang mag-10:00. Teka, nasan si Miko? Hindi na siya darating, Rona. Tanggap ko na. Mag-iisa na naman ako sa buhay ko. Si Miko kasi, mas pinili niya ang lugar kung saan siya magiging masaya. Sa isang pamilya na hinding-hindi ko maipagkakaloob sa kanya. Sana ay maging masaya sila at ako, sisikapin ko rin na maging masaya sa buhay na pinili ko. Ituturing ko ang araw na ito bilang araw ng paglaya ko kay Miko. Tapos na talaga ang paghahabol ko sa kanya. Panahon na para pagtuunan ko naman ang pansin ng aking sarili bilang tao, bilang babae. Ang kakulangan ko na magkaroon ng anak ay hindi na kailanman makakaapekto sa akin bilang babae. Dahil alam ko na hindi lang sa pagkakaroon ng anak umiikot ang pagkatao ko. Bilang babae, marami pa akong pwedeng gawin. Hindi lang ang manganak at magpalaki ng mga anak.